Natutunan ko noong 2012 ang X-curve concept. Dalawang line lang yung tatandaan natin. Itong line na to dapat mapataas natin yung money line natin. Ito yung savings line natin. And dapat ito namang line na to, yung responsibility line, mapababa natin. Every time na nag-iipon tayo, bumababa ang responsibility line natin. And mahirap sa stage 1 kasi 4 na stages ito, no? Sa stage 1, ang taas ng responsibility natin, ang dami nating binabayaran, pero wala tayo masyadong savings. So mag-move tayo dito sa stage 2. Kapag halimbawa meron ka ditong sample na 2 million na ang naipon natin and ang target natin makaipon ng 5 million, so may 3 million pa tayong responsibility. Ang sample ng responsibility, halimbawa ako, meron akong anak na para mapaaral ko siya hanggang college, ang budget ko 1 million. So, yun yung tinatawag na part ng ating responsibilidad. So, kung nakaipon na ako ng 2 million, medyo may peace of mind na ako kasi meron na akong fund para sa pag-aaral niya. So, sa sample natin, 5 million yung target fund natin. And mapupunta tayo sa stage 3. Halimbawa, kung yung ating 3 million na ipon, mas malaki na dun sa responsibility natin na natitira. 2 million na lang. And maganda, pumunta tayo sa stage 4. Ito yung 5 million na yung naipon mo, yung fund mo, yung investment mo, and zero responsibility na. So maganda dito kasi i-move natin yung sarili natin from stage 1 to stage 4. Kasi yung stage 1, ito yung umaasa tayo sa active income kapag tayo lang talaga yung nagtatrabaho. Maganda, pumunta tayo sa stage 4, ito yung money working for you. Kasi lahat naman tayo magre-retire, mawawala ng trabaho, tatanda. Maganda, meron tayong investment na magbibigay sa atin ng passive income na kahit hindi na tayo nagtatrabaho, meron pa rin pumapasok na income sa atin. To know more about savings and investment, comment ka lang.